Kababayan Ma'am Sir, this is Jam the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Orion Street, Barangay 67 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may DLSU, sa may Lasal po yan, Tafa Avenue, Malate, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Good morning po.
laban kila Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng 92.8 million pesos na peking flood control project sa Bayan ng Pandi. Sinasabing utos ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagpapadala kay Revilla ng kickback sa pamagitan ng advance payment ng mga kontraktor. Ayon kay Alcantara, ibinadala niya kay Bernardo ang perang nakalagay sa mga bank box sa hotel sa Ross Boulevard. Pero hindi sigurado si Alcantara kung buong natanggap ng dating senador ang 90 million pesos na kickback. Nangako naman si Alcantara na magpabalik ng 300 million pesos sa pamahalaan bilang bahagi ng Witness Protection Program. Sa ngayon, 181 million pesos na ang naipabalik ni Alcantara at kukumpituhin ang pagbabayad hanggang sa susunod na taon. Muling binigyan ng otoridad ang mga opisyal ng DPWH na lumagda sa mga transaksyong may kaugnayan sa infrastructure project. Sa department order na nilagdaan ni DPWH Secretary Vince Dizon noong June 10, pinayagan ng Regional Director, District Engineer at Bureau Director na mag-aproba ng transaksyon. Sa kabila dito ang pagbabayad ng pagbabayad sa kontraktor, pagbili ng mga kagamitan at iba pang gastusin. Sa pagbabayad ng kontraktor, binigyan ng otoridad ang mga regional director na lumagda sa transaksyon na ng 300 million pesos habang hanggang 100 million pesos sa mga district engineer. Inilabas ang kautusan sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na bawasan ang kapangyarihan ng regional at district officials dahil sa issue na maanumalyang flood control project. Alas 7:25, tumistigo ang opisyal ng Commission of Audit sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong draft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating President ng Secretary. Kaugnay ito ng paglilipat ng 41 para sa pagpili ng pagkakas ng COVID-19 pandemic. Tumistigo sa Goa Reconstruction sa audit findings.
alanganin lang ano. Alanganin ng likuan dito sa pupunta dyan sa gate ng Lasal. Pa isa-isa yung magbababa doon. Hindi man, ang laki-laki ng ano nila, hindi man lang nila nilakahan yung ano, drop off nila. Dapat diniretsahan nila hanggang doon. Sa loob sana, ang laki sana, hindi mahirapan yung magbababa. Lit-lit ng pagbababaan doon, pipila dito ka, nakaka-traffic. Dapat yung Manila government ang magsasabi sa kanila para maintindihan sana nila yan. Yung mga ano pa, mga enforcer pa andun sa kabila imbes na andito sila. Dito ang traffic eh. Andun sila sa kabila nag-aabang ng magkamali dito. Yan ang nagsisilbing parang trabaho na nila, yan ang nakakainis. Imbes na magsaayos, hindi. Parang business. Oh, business eh. Ginagawa nilang business yan eh. Dapat andito ang traffic, dapat andito sila nagsasaayos. Dapat yan talagang main ano. Hindi napapansin kasi ng presidente ng presidente ng Pilipinas yan. Hindi kasi presidente talaga ng Pilipinas ang dapat magmando diyan. Para lahat sunod. Pati mayor sunod. Kasi kung hindi mapapansin ng presidente, wala, hindi ano yan. Matagal nang nangyayari yan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Oho, totoo yun. Hindi sa paninira sa kanila. Maraming matitino at nagtatrabaho ng maganda. Pero yan, naobserbahan ko kasi lagi ako sa kalsada. Kung nasa ng traffic, wala sila doon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mostly talaga gano'n. Oo, dapat andito yung enforcer. Tagamando dito. Kasi andito ang traffic eh. Kaso wala sila dito. Andun sila oh, nag-aabang. Alam nila na may magkakamali dito eh. Inaabangan nila doon para matikita nila. Business eh. Purely business sa kanila eh. Oh, dapat dito sila. Mismong gate ng Lasal, ayan. Kahit na maano ako. Dapat dito sila kasi andito ang traffic. Dito talaga nagkakabulol-bulol. Bull. Dahil sa ano to eh, maliit yung drop off ng Lasal eh. Sana nga, ano yan, maano ni Mayor yan. Si Mayor naman, magsalita lang din. Huwag sa post lang sa Facebook. Yan talagang ano, bantayan niya yung all in fairness naman, maganda yung ginagawa ni Mayor. Si Isko po ba Mayor? Isko. Ganda. Gandang ginagawa ni Mayor. Pero siyempre ha, daming trabaho ng Mayor kasi hindi naman din lahat yan talaga nakikita. Pero napapansin ko, dapat gawin nila ng tama yung ano nila. Kung saan traffic, dapat andun sila sa ayos ng traffic ko. Hindi yung andito yung traffic, andun sila. Alam mo nang ibig sabihin nun. Ba't andun sila? Mahal pa naman ng sinino. 2.5 po ata. Ayun ang ano, hindi ko alam. Stop oh. Sige po. Ingat, God bless. Mag-aral mabuti. Yung gamit ha. Okay, sige.
Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Naka-play pala yan. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.